pagtanaw mula sa gitnang dagat. Ang pagliliyab ng isang tila brigada sa tuktok ng bundok. Ang liwanag na iginuguhit nito sa tubig ay nagsisilbing ilaw, na kinatuwa ang lapitan ng mga isda at pating. Nagkislot-kislot sila, tuwang-tuwa. Ang pagdating ng basnig ay hindi inakaila sa pamilya ng mga tulisang dagat. Masayang naglabasan ang mga ito sa kanilang lunggang bato. May kumakaway, ay tumatalon sa dagat. Humiwalay ang pinakapinuno, pinasok ang isang kuweba at lumusot sa kabila. Doon tinawag niya ang pangalang. Oliva! Oliva! Nasaan ka ba? Agad lumabas mula sa batuhan ang tinawag. Gaston, nandito lang ako sa loob ng batuhan. Dalian mo at may importante akong utos sa'yo. Nagpalundag-lundag si Gaston. Pasirko-sirko, napapakitang gilas. At patayong bumagsak ito sa harapan ng babaeng pinuno nila. Ano na ang balita, Gaston? Anong nangyari sa kuta? Saan na ang aking kakambal na si Odessa? Anong nangyari sa kanya? Bakit dala mo ang pinatuyong hayop na panangga niya? Oliva, patay na si Odessa ang iyong kakambal. Natagpuan namin ang kanyang labi, nakalibing doon sa kuta. Pero itong pinatuyong hayop na panangga, ang munting alaalang iniwan niya sa iyo. Matamang inabot kay Oliva ang pinatuyong hayop. Matagal siyang hindi kumibo. Sabihin mo sa akin, Gaston, ang mga nasagap ninyong balita hinggil sa aking kakambal. Ano ang tunay na dahilan sa kanyang pagkawasak? Pag-ibig, Oliva. Pag-ibig ang nagpahamak sa kanya. Natuto siyang umibig sa isang lalaki. At ang labis niyang pagtitiwala sa isang traidor ang naging wakas ng lahat. Sinasabi ko na. Ibinalita ni Gaston ang kanang kamay ni Oliva na namatay na si Odessa, ang mariposang dagat. Sinisi ni Oliva ang namatay na kakambal niyang kapatid na natutong umibig at nagtiwala sa lalaki. Hindi kumibo si Gaston. Tutol siya sa panindigan nito na para bang walang puso. Mula ngayon sa araw na ito, Gaston at Salvador, ako na ang papalit sa trono ng aking kakambal bilang bagong pinuno dito sa kuta. Makikilala na ninyo ako ngayon bilang si Mariposang Dagat. Nabuhay siya muli para gantihan ang mga hangal at ulupong na mga tulisan. Masusunod, Oliva. Bakit hindi? Ikaw naman talaga ang kinikilala rito na pangalawang pinuno noong buhay pa si Odessa. Gaston, tawagin ang lahat ng mga tauhan natin. Salin mo na rin lahat pati matatanda, kababaehan at mga bata. Pupulungin ko sila. Masusunod, Oliva. Ngayon din. Tumayo ang makisig na si Gaston. Hinipan ang kabibing tambuli.
Hindi nagtagal. Lumabas sa kani-kanilang kuweba, lahat ng mga tauhan sa kuta. Nagtipon-tipon sila at handa na silang makinig kay Oliva. Makinig kayong lahat. Patay na ang aking kakambal na si Odessa. Ako lang ngayon ang inyong bagong pinuno. Kung may sasabihin kayo ay sabihin nyo na. May tanong kami, Oliva. Hindi kaya ang pagkamatay ni Odessa ay nagsasaad na tayo ay dapat nang manahimik? Magbalik sa ating dating pamumuhay sa lupa? At sino ang tatanggap sa atin? Makita lang tayo sa lupa ay pinangingilagan tayo. Nakaabang pati batas upang tayo'y dakipin. Baka nakakalimutan ninyo na tayo ay tulisang dagat. Mga talabang bato at nakasusugat at matalim ang tirahan natin. Sa puok na ito tayo nabubuhay, dito rin tayo mamamatay. Maliwanag? At kung ako man ay mawasak ng mga kaaway, siya si Salvador, ang hahalili sa akin bilang inyong pinuno. Mapagkakatiwalaan siya. Siya ang pinakamabilis. Kaya siya ay binansagang usang dagat. Tahimik na yumuko si Salvador. Bagamat totoo ang sinabi ni Oliva, ay hindi niya gusto iyon at di rin siya sang ayon sa mga sinabi nito. Matapos ang ilang mga tanungan at paliwanag, ay natapos na rin ang pulong. Tapos na ang pulong na ito. Magsibalik na kayong lahat sa lungga ninyo. At mamayang gabi ay ang paghihiganti. Lilipad na muli ang mariposang dagat. Ako si Oliva. Halata ang bigat ng kalooban at pagtutol ng mga matatanda at kababaihan. Sila ay naghahangad ng mamuhay ng ayon sa batas. Ngunit gustuhin man nila ay wala silang magawa dahil takot sila kay Oliva. Si Oliva na iba ang ugali kaysa kay Odessa. May pusong bato at malamig na tila tubig sa dagat. Ngunit kapag napuot, ay daig pa ang kabundok na along sumasalpok sa batuhan.